Good morning, Royal Class. What's up, mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Stanson. Welcome sa ating YouTube recording vlog. Okay. Record muna tayo at magagala pa ang iyong Principe sa after, but maybe I'll go live later, no? Midnight Philippine time po. So adjust na lang kayo kung anong oras sa inyo during midnight po sa atin, ano? Okay, pag-usapan natin itong bagong vlog ni Miss Maharlika. Actually, nakakita ako ng post niya recently na di umano ay sinumbong o tinumbong ng basketball player si Ngiwi Jr. And bagets pa raw siya nung mga panahong yun. Saan nag-aaral si Ngiwi Jr. nung kabataan? I think sa Lasal Green Hills. Tama? Yun yung nare-recall ko. Diyan siya nag-aaral. And feeling matini idol na rin yan nung bata pa. Kasi na-amaze daw yung mga classmates niya kapag sinusundo at hinahatid siya ng helicopter. Apakasosyal, no? So noon pa lang sanay na sa kahambugan, sanay na maging center of attention. And siguro meron silang motto na whatever Ngiwi wants, Ngiwi gets. Lalo na yung kapatid, yung nakakatandang Syupatembang, no? May ganun ako naririnig. Alam niyo ba yun, mga kababayan? Whatever Mangga wants, Mangga gets. Anyway, may usapin kasi about kulto eh. May parang may ginagawa sila. May strategy ang mga yan na they really love cults. Gustong-gusto nila na may mga blind followers sila. Okay? Para makuha ang kanilang mga gusto. Pero ito naman talagang usapin ng sinumbong. Eh di ibig sabihin, akla si Bongbong. Kung sinumbong siya noon ng basketball player, sumbong. Teka muna, itong bubble gang, parang, was it just coincidence? Or baka mamaya yung mga producers and directors ng bubble gang, familiar na rin sa mga usapin ng bonggang bongbong. Sumbong kay bonggang bongbong. Di ba may ganong, hanapin ko yun bago natin na puntahan yung post at saka yung vlog ni Miss Maharlika. May naririnig akong ganyan dali. Di ba? Sa bubble gang yun. Tagal-tagal na kasi ang bubble gang So, bakit may Ben Tulfo? Bakit? Ginagaya ni Bitoy. Sumbong kay bonggang bongbong. Kailan baka nang-copyright ba ang GMA? Dali Alright. Nakakaloka, dali. Full volume ko lang. Okay. May ads. Sandali ha. Ito Dali. Di ba may program na ganito ang bubble gang noong unang panahon? Hanggang ngayon, pa rin, no? Sikat pa rin ang bubble gang na comedy show ng GMA, yeah? Sumbong kay bonggang bongbong, mas pinabongga. Si Michael V yung bonggang bongbong. Lahat tutumukin dito sa mas pinabonggang sumbong kay bonggang bongbong. Dito na kayo Jive! Hindi kayo yung mga writers dito, mga kababayan, kilala na nila noon si Bongbong. And then, nagpapasumbong. Sinusumbong. Tinutusok sa sumbong. Something like that. Anyway, ito yung post ni Miss Maharlika, no? Imagine, bata pa lang si Vangag, pinapalakol na ang buli niya ng basketball, buli pertaining to sumbong. Pertaining to lubot ba? Kanang buli ba? Bata pa, talaga? Ang alam ko si Chris Aquino lang yung mahilig sa basketball player Akala ko mga Aquinos lang ang mahilig sa basketball player. Teka muna.
Kapag ka pa naman basketball player, yay tall, yay big, di ba? Kung gaano ka bongga doon pataas, ganun din ka bongga pa ano, pauna. Oh, malakamao, ganun. Aba, nakakatakot naman yun. Para kang tinuhog na lechon nun. Tinuhog ka na lechon na, di ba? Tinuhog ka ng kawayan. Afraid. Ano ang pinagpo-post ni Miss Maharlika? Well, pakinggan natin yung vlog niya, mga ating. Nakakaloka! Well, again, mga kababayan, disclaimer, wala tayong pakialam sa sex life or sa sex trip. Ang hirap ibanggitin, baka ma-strike tayo ng YouTube. Wala tayong pakialam sa sex life ni Wi or sa sex trip so long as wala siya sa public office. Kasi hodang magpabembang siya sa isang dosenang basketball player, ilang team yun? Ilang basketball team yun? Dalawa, mahigit. Kasi hodang magpabembang siya oras-oras, araw-araw, tayong pakels kung afford niya ang talent fee eh. Alam nga namang patulan siya, hindi naman siya girlalo. Papatulan siya for what? Bakit? Sexy ba si Bonggang Bongbong? Babaita ba ang kanyang skin at ang kanyang hubog? Kula-kola body ba si Bongbong? Ay, payos naman ang buli niya eh. Wala nga siyang lubot eh, no? Parang hupyak na ewan. Oh, siguro sa napapaaragoy siya lagi. Oh. And also mga kababayan, recently, di ba nag-post si Dean Chase ng audio na ang sabi ni Niwi ay, I think I can take it. It's too big. No, honey. Do it for me. Sabi naman ng jowa, di ba? At least ka mga kaboses, di ba? You love this, right? Again, mga kababayan, parang siguro hinahanap-hanap niya yung mga kung bata pa siya naka-experience ng ganitay na kakaibang karanasan, eh baka hanggang sa pagtanda niya ay dala-dala niya and madatong naman sila, marami ng 'di ba na nenok o di afford magkano kaya ang talent fee ng isang basketball player? Baka mamaya 1,000 pesos lang nung araw. Eh, bagets pa siya noon. Sino ang swerte? Yung basketball player na nakatikim ng bagets na akla o yung akla na nakatikim ng malakawayan na basketball player? May swerte ba sa kanila o parehas lang malas? Anyway, again, bago natin i-play yung vlog ni Miss Marlica, no? Ang feeling ko, mga kababayan, ay nung naging girlfriend ni Niwi itong si Butod, hindi pa aware si Butod sa trip ni Niwi. Or maybe aware na rin siya. Kasi ang angkan naman ng Araneta, di ba? So, mayaman. Siguro naman pinapaano niya yan, ano ba tawag diyan? Stalk niya si Niwi, no? Halimbawa, nung mga bata pa sila, like maybe in their 20s, di ba? Nung nag-meet siguro sila pinapa-background check, tama? Oh, so, and for sure, kilala naman ni Liza Malu si Niwi, di ba? Anak yan ng dating pinuno. Oh, nag-iisang uniko iho. So, ibig sabihin, balang araw, may potential din na maging politiko. O ano pa ang pwede natin makalkal dyan? O ano ang mga trip niyan? Ano ang bisyo? Mataas ba ang grades? Masipag bang mag-aral? O may ilalo pa mga kababayan, di ba yung about Rolling Stones? Buntot daw ng buntot yan si Niwi sa Rolling Stones at siya yung nagpo-provide ng ng pulveron. Hindi kaya pulveron ang bayad, hindi 1,000 pesos noong araw? Aba, ang 1,000 pesos nung mga ate at kuya, malaking halaga na, di ba? Eh ngayon 1,000 pesos mo, kulang pang Noche Buena. So, hindi kaya yan yung pambayad ni Niwi? Halimbawa ay nakakaloka, no? Wala naman kasi sa itsura. Although si Niwi ay hindi maskulado at saka hindi masculine din yung features ng mukha. Parang
Hindi ko talaga sukat akalain na ano yan, may pagkaakla. Pero again, his physique reminded me of Mateo, yung nasa Superstore nga na pinapanood kong TV show. Yung akla doon na Pinoy, si Nico Santos. Magkasing katawan sila ni Nico Santos. Alright? Ganun yung hubog, no? Parang malapad pa ba ganun? Parang, inverted pyramid yung katawan na wala na ngang buli dahil nga siguro ginalubot-lubot ng bonggang-bongga. Ah, so, siguro pina-background check, pina-stalk na yan ni Liza Malu and anong trip niyan, anong pinagagagawa, anong hilig. Ay parang sabi siguro ni Liza Malu sa mga halimbawa sa mga elderly niya or sa mga nagrereto sa kanya kay Ngiwi, no? Sabi, "Ay ayoko diyan, akla pala yang pukin ng inang iyan, nagpalubot pala yan. Ay nagpabuli pala yan, ginasumbong pala yan. Ay talagang mahilig pala yan magpatusok ng bonggang-bongga sa likurang bahagi ng ano ng saladin." Saladin? Likurang bahagi ng kaharian, 'di ba? Ayoko. Sabi naman ng mga mentors ni or itong mga ano, siguro mga kingmakers 'no, kung sino man. Sabi kay Butod, "Gaga, pagtiyagaan mo na, may potential 'yan na maging ano rin balang araw, maging kilalang politiko kasi namesake nga nung tatay. Pagtiyagaan mo na." Ayoko, hindi ko talaga maatim eh. Di gaga, ipagbigyan mo lang kung anong trip. 'Di ba? Kasi mag-u-unite, dilaw 'yan si ano, si Butod 'di ba, dilawan yung mga angka nila. Oh, so kailangan mag-unite na ang dilaw at pula, parang gano'n ano. Kayo ang mag-u-unite para tapos ng kaguluhan. Kung talagang magka-rival nga naman ang dilaw at pula noong araw, pero parang magkaibigan naman ng Aquino pala at Marcos, 'di ba si Liza Malo pumupunta ka-close ni Liza Malo yung mga Aquinos. Ka-close niya si Cristeta. Binibisita pa nga ni Liza Malu si bakit Liza Malu? Kasi Wang daw ang apelyido niyan eh. Wang ba? Liza Malu Wang? Akala ko Araneta. Liza, na-confuse Kes. Mali yung ating mga ano, no, mga puting ahas, gintong ahas. Anyway, right? So, ganyan pala ang trip. So, sabi pa siguro ng mga ano, no, yung mga, ang tawag dyan sa mga nag-a-arrange sa kanila or nagrereto sa kanya. Kailangan maging jowa mo yan si Ngiwi kasi mayaman ang angkan. Lalo kayong yayaman. At pag nagkapwesto, total ay mukha namang lampayan, ikaw ang magkokontrol. Total may aral ka. So, magiging sunod-sunuran yan sa'yo. Mayaman na sunod-sunuran pa sa gusto mo. So, hindi ka magpa-fly ng coach. Hindi ka magpa-fly ng mga business class. First class yung mga flight mo. Kasi very New York ka. Tama? So, okay. Tsaka magagamit mo yan, sabi siguro ng mga mentor ni Liza Malun. Sabi, magagamit mo yan pang blackmail sa kanya. Pang blackmail. Right? Pang extort din. So, kapag ka nagloko yan, di ba, magiging sunod-sunuran yan, hawak mo sa liig. Kasi alam mo ang sekreto niya. No? Susunod yan sa lahat ng gusto mo, lalo tamad yan. Plus, kung hindi siya susunod, bubulgar mo na siya ay mas malu pa kesa sa'yo. Mas umieko pa ang kuweba niyan kesa sa'yo. Mas kasya pa ang kamao. Kamao ba? Anyway, let's listen to Miss Marlica na mga at kuya. Meron ba dito mga kaedad ni Bangag? Tanungin natin si Bangag kung warak na ba yung wet packs niya. Kasi, according to our source, mga kababayan, nung panahon ni Marcos Sr., talagang ugali na ng mga bangag na ito, ng pamilyang ito, na gamitin ang power, gamitin ang pera ng bayan para mag-addict sila or magpabuli si Bangag. So, mga kababayan, actually, nauna kong na-expose ko na to yung nagpa-chok-chok sa sabuli niya. Bago si Dean. Palangga, Dean Chase, I love you, Palangga. Talagang dalawa tayo, magkarugtong yung puso natin, Dean Chase. Magkarugtong ang ating puso sa pakikipaglaban. Kasi imagine mo, nung inalabas ko yung issue na ito, na nagpabuli si Bangag, according to our source, iniimbitahan niya, kunyari nagpapatrain siya sa basketball, dito sa, matanda na rin ito. At ang clue nito, pumasok rin ito sa politika. Walaan niyo kung sino. Pumasok rin sa politika at pinapaimbita sa Malacanang, kunyari tinuturuan si Bangag, yung pala, tinuturo kay Bangag ay kung paano magpabuli. Wasayin yung kanyang buli. Alam mo yung pinalakol wasay? Ang buli. Yung palakol. Biniyak ang buli. Ano ba yung shape ng palakol? Pinalakol ang buli.
Anong shape ng palakol? Biniyak Di ba nga. ganyan? So doon, ng mga panahong yaon, mga kababayan, talagang kadiri itong bangag na, hindi lang addictus, botomesa pa. Di ba? Reliable ang source. Sino ang source? Ate, ba't parang naghahang yung vlog mo? What? Ayan, mukhang nagsalita lang ako ng palakol eh. Talagang halos gurguri na ako dito. Sa mga kababayan, hahayaan nyo na lang ba na ang magli-lead sa inyo, adikto sa pulburon, sa Coca-Cola, tapos nagpapatira pa sa buli. Ay, ambot sa pakabuhi naton mga bangag. Mga bangag talaga yung nagpapatakbo sa bayan natin. So yun lang naman, nakarating sa atin. So ngayon, habang daw sila nagtitirahan doon sa kunyari naglalaro sila ng basketball, yung pala si Bangag ay hindi lang coke, ay nagbo-bottomless din sila. So nagtitirahan sila, I don't know, 'di ba? Pwede naman magtirahan sa buli na joke lang, hindi natin alam. 'Di ba? Ay baka naman warak na yung bully ng hayop na 'yan. Okay? So sabi ni Merz, lahat na yata ng kademonyohan ay nakaibangag na. That's true. Okay? So, mga kababayan, alam niyo naman na si VP Sara nandoon sa dahig. Kasama kapiling ang kanyang papa. 'Di ba? Doon yung kanyang suporta talaga. At marami na rin binitawang statements si Inday Sara laban sa mga bangag na talagang ayaw siyang tigilan ng bangag administration na ito. Gusto ko lang sabihin sa inyo, lalo na kila Senator Bongo, Senator Bato, lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte. Okay? Lahat ng kaalyado niya, kung gusto niyo talaga mabago ang Pilipinas, kasi di ba gano'n naman yung ating nais na mabago ang Pilipinas. At naniniwala tayo noong panganahon ni PRRD at hindi nga naman naging 100% zero corruption, even makapagpalit, alam mo actually, even na mapalitan ang sabi ni KHD Silva, nakatibak ba si Bangag? Or nakapanti? I don't know. So going back, even na mapalitan pa ang administrasyon ni Bangag, let's say kunyari mamatay siya ngayong araw na to, actually kawawa si Inday Sara dahil sasaluin ni Inday Sara ang lahat ng kadyutahan o yung mga pinagnanakaw ng mga bangag. Okay? So kawawa talaga siya pero at least hindi bangag yung namumuno. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, hindi aalis si Marcos Jr. Panawagan ko sa mga kaalyado niya, lahat kayo na nagmamahal kay PRRD, kayong mga general, kayong mga polis, lahat kayo o mga politiko na may kapangyarihan ngayon, you have to act now. You have to do something. Okay? Agree ako kay Miss Marley ka mga kababayan. Kasi kung ganito ang namumuno na may kakaibang fetish, hindi kaya associated nga ito sa pulveron. Mamaya pag-usapan natin, ano? May sasambulat sa mukha ni Marcos Jr. I think may yayanig talaga. Okay, after nitong vlog, may kasunod na vlog. So, check nyo na lang. Given, mayamang angkan, di ba, ipinanganak sa palasyo, tumira ng 21 years, kung ano-ano na ang nakulimbat. Ang kanilang nanay nga, di ba, merong how many counts of graft cases sa Sandigan Bayan, hindi ba? So, alam naman ng mga Pilipino, lalo na yung mga naunang henerasyon na label ang kanilang pamilya bilang mga magnanakaw, abusado sa power, 'di ba? So, dahil nga sa yaman nila at kaya nilang gawin ang lahat, kayang sumunod ng lahat, kayang yumuko, magbow at maging, 'di ba, parang sunod-sunuran kapalit ng salapi or kapalit na hindi gipitin ng mga powerful na angkan na to lalo nung panahon nila nung siya'y bata pa. So, lahat ginagawa. So siguro, walang pwedeng tumanggi, right? Kung trip ni Ngiwi na magpasumbong, magpabuli, basketball player ka nga, kilala ka nga sa sports na yan, ang nangumbida sa'yo ay anak ng leader. Kapag sinabi ni Ngiwi na dilaan mo yung balls niya, didilaan mo.
Kayo mga kababayan, didilaan nyo ang balls ni Ngiwi or bubuliin nyo si Ngiwi or ihahanap nyo ng bubuli? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.